Marshall Peak, Kabanata 4065. Likas na kayamanan. Ang templo ng Siklan ay solemna at sagrado. Umalungaw sa hangin ang tunog ng pagsamba. Napuno ng chi ng water element ang hangin. Paminsan-minsan, may mga miyembro ng Siklan na sumasayaw at tumatawa ng ligaw, na ikinainggit ng kanilang mga kasama. Kahit na nagtatago si Yang Kai sa wish pouch, ramdam niya ang mayamang chi ng water element. Tunay na madaling maunawaan ang ilang mahiwagang divine technique kapag nagsasanay sa ganoong lugar. Kung tungkol sa biyayang binanggit ni Hulala, ito ay marahil ang parehong bagay. Kung ang mga taong nagsasanay ng mga kasanayan sa tubig ay pumunta dito upang magsanay, sila ay maaaring sumulong ng mabilis. Sa kasamaang palad, ito ang hinterland ng Siklan, kung saan matatagpuan ang Holy City. Sino kayang tumuntong dito? Sa gitna ng templo, may mga patong-patong. Ang bawat pula-pulag ay daan-daang talampakan ang taas, at ang ilalim na pula-pulag ay hindi kilala. Kahit na ang puso ni Hulala ay marahas na tumibok, siya ay kwalipikadong makapasok sa ikatlong pula-pulag pagkatapos ng lahat, kaya siya ay ligtas at maayos sa lahat ng paraan. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Siklan sa unang tatlong pula-pulag ay ilang maliliit na fries. Sa karamihan, nasa parehong antas sila ni Hulala. Mapapatay silang lahat ni Yang Kai sa isang sampal. Matapos makapasok sa ikatlong pula-pulag, ayaw nang lumayo pa ni Hulala. May mga temple guard doon. Si Hulala ay hindi kwalipikadong pumunta sa ikaapat na pula-pulag. Kung lalapit ako, papatayin ako. Si Hulala ay pumulupot sa isang bola at nagtago sa isang sulok, nakatingin sa pasukan sa ikaapat na pula-pulag. Hindi nakahimik si Yang Kai. Binyantaan at tinukso niya ito, at pinahirapan pa nga siya ng husto, ngunit hindi niya magawang kumilos. Habang iniisip ni Yang Kai kung lalabas ba siya kasama si Gupan at gagawa ng eksena, biglang yumanig ang lupa. Ang isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmula sa labas, at pagkatapos ay ang Holy City ay nagkagulo. Dumating ang naguguluhan at galit na boses ni Shuzin. Ikaw tanggang baboy, sinabi ko sa iyong manatiling kalmado. Bakit ka nagmamadali? Sumigaw si Lin Feng sa mahinang boses. Walang kwentang sabihin pa, patayin. Ang dalawang taong ito ay nakalusot sa Holy City at inilantad ang kanilang kinaroroonan, na humantong sa isang grupo ng malalakas na cultivator ng Siklan na kinubkob sila. Nagtago si Yang Kai sa wish pouch at hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas. Nararamdaman lang niya ang shockwaves mula sa labanan at naririnig ang mga hiyawan ng si Folk. Noong mga araw, nag-iisang lumaban si Lin Feng sa Holy City. Ngayon, sa maliit na mataba, para siyang tigre na tumubo ang mga pakpak. Nagsanib ang dalawa at lumaban sa malalakas na cultivator ng Siklan. Damaloy ang dugo na parang ilog. Gayunpaman, bagamat silang dalawa ay mga disipulo ng isang dakilang sekta, ang pundasyon ng C-Race ay pambihira din. Mahirap para sa kanila na puwersahang pumasok sa templo para makuha ang sagradong bagay. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay natuwa. Dali-dali niyang hinimok si Hulala. Bilisan mo, gamitin mo ang pagkakataong ito para bumaba ng mabilis. Ang biglaang pag-atake ni Lin Feng at Shuzin ay nakakuha ng atensyon ng Siklan. Malinaw na nakita ni Yang Kai ang ilang malupit na figure na lumipad mula sa ilalim ng templo. Malinaw, ang Siklan Masters na naglilinang sa ibaba ay naalarma at tumulong. Ito ang panahon na ang templo ay walang pagtatanggol. Kung hindi sila kumilos ngayon, kailan pa sila? Mukhang nag-aalangan si Hulala. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang yumanig ang buong templo. Isang marahas na lakas ang tumama sa templo. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang pattern sa paligid ng templo, na nagiging isang protection na hadlang. Maraming tao ng Siklan na nagdadasal sa ikatlong palapag ang hindi napansin at natangay sila. Bumagsak sila patungo sa ilalim ng templo. Lahat sila ay nagsasayaw at nagsisigawan. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Nagmamadali niyang sinabi, tumalon ka. Ayaw pumasok ni Hulala sa ikaapat na palapag sa pamamagitan ng pasukan, ngunit hindi mahalaga kung nahulog siya. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, maraming tao ng Siklan ang natangay. Hindi mahalaga kung naroon siya o wala. Mabilis siyang nakarating sa gilid ng guwang na lugar at nagkunwaring kakaibang sigaw bago bumagsak. Sa hangin, mapatla ang mukha ni Hulala. Napasigaw siya sa gulat, mamamatay na si Hulala. Itinutok niya ang pitchfork sa kanyang kamay sa dingding ng kuweba, na naging spark at unti-unting nagpabagal sa kanyang pagbagsak. Nang patatagin niya ang kanyang sarili, nagalit si Yang Kai kaya umubo siya ng dugo. Wala kang magagawang tama. Ang mabangis na pagbagsak na ito ay napakalapit sa banal na bagay, ngunit ito ay ikapitong palapag lamang. Mayroon pa silang dalawang palapag upang maabot ang banal na bagay. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang tumalon mula sa scepter bag at sampalan ang lalaking ito hanggang sa mamatay. Hulala,
hindi ako tatalon. Hindi ako tatalon kahit patayin mo ko. Umakyat ang isda sa ikapitong palapag na mapatla ang mukha. Kinokontrol ni Yang Kai ang kanyang galit at sinabing, tumalon ka pa, 2 palapag na lang ang natitira. Umiling si Hulala na parang rattle drum. Hindi ako tatalon, hindi na ako tatalon ulit. Malamig ang boses ni Yang Kai. Pumili ka, o mamatay ka. Sa puntong ito, nawalan na ng pasensya si Yang Kai. Naakit ni na Shuzin at Lin Feng ang karamihan sa atensyon ng lahi sa dagat. Marami sa malalakas na cultivator ng lahi sa dagat ang lumipad palayo. Sa sandaling ito, kung siya at si Gupan ay lumabas, maaari silang magtagumpay. Naramdaman ni Hulala ang pamatay na layunin ni Yang Kai at hindi niya maiwasang mataranta. Inikat niya ang kanyang ulo at gulat na sinabi, wala na ang bantay. Hulala, bumaba na tayo. Napasulyap si Yang Kai at nakitang nawala ang guard na patungo sa ikawalong palapag. Tumakbo si Hulala patungo sa pasukan at mabilis na pumasok sa daanan. Bumaba siya at dumiretso sa ikawalong palapag. Maraming sea monster sa ikawalong palapag, ngunit sa mga sandaling ito, naabala sila sa paggalaw sa labas. Lahat sila nagtaas ng ulo para tignan. Paminsan-minsan, lumilipad ang ilang sea monster upang suriin ang sitwasyon. Sa puntong ito, nanginginig ang mga binti at tiyan ni Hulala. Hindi pa siya nakakarating sa ganoon kalalim na lugar. Ang bawat lahi ng dagat dito ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa kanya. Kung nakita nila siya dito, baka sampilan lang siya ng mga ito hanggang mamatay. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay nagulat dahil sa maraming sea monster masters, isang malaking ulo na fish monster ang naglalakad patungo sa pasukan sa ika-9 na pulapulag. Naramdaman ni Yang Kai na ang chi ng isda ay hindi masyadong malakas. Ito ay halos kapareho ng kay Hulala. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng malalakas na cultivator ng lahi sa dagat na parang hindi nila siya nakita. Sundan mo yang isda, utos ni Yang Kai. Si Hulala ay nagmamadaling maabutin ang malaking ulo na fish demon. Ang nakakapagtaka, hindi pinansin ng mga eksperto sa sea race si Hulala. Itinaas lang nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Nandoon pa rin ang gwardya na humahantong sa pasukan ng ika-9 na palapag, ngunit walang pakialam ang mga isda na malaki ang ulo. Dumiretso ito sa gitna ng mga guard. Sinunod ni Hulala ang utos ni Yang Kai. Inayos niya ang sarili at sumunod sa kanya. Nakakapagtaka, madali siyang dumaan. Habang pababa sila, parang may naramdaman ang malalaking ulo ng isda. Lumingon ito at tumingin kay Hulala. Puno ng pagdududa ang mga mata nito. Dahan-dahan itong umiling, nagpatuloy ito sa pagsulong. Hindi nagtagal, ang 2 fish demon ay tumuntong sa ika-9 na palapag. Sa sandaling pumasok sila sa ika-9 na palapag, ang atensyon ni Hulala ay naakit ng isang bola ng liwanag. Bamulong siya, isang banal na bagay. Ang alam lang niya ay may isang banal na bagay sa ilalim ng templo, ngunit hindi niya nakita kung ano ang hitsura nito. Ngayon, sa wakas nakuha na niya ang gusto niya. Ang banal na bagay ay nakalagay sa isang altar. Parang kabilugan ng buwan, naglalabas ng banayad na liwanag. Ang liwanag ng buwan ay parang tubig, puno ng sagrado at misteryosong aura. Ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Hulala ay walang tao sa ika-9 na palapag sa sandaling ito. Siya lang at ang malaking ulo na fish demon. Tila naakit ng kilusan ang lahat ng malalakas na cultivator ng lahi sa dagat. Dahil nilinis ng chi ng banal na bagay, malinaw na naramdaman ni Hulala na ang kanyang paglilinang ay mabilis na tumataas. Nakaramdam ng init ang buong katawan niya. Hindi niya maiwasang mapaungol. Innate Cardinal Treasure. Sa wish pouch, biglang bumilis ang paghinga ni Yang Kai. Ang tinatawag na Innate Cardinal Treasure ay isang kayamanang ipinanganak mula sa innate heaven and earth. Sa lahat ng mga kayamanan na nakatagpo niya, tanging ang Immortal Tree lamang ang kwalipikadong tawaging isang Innate Cardinal Treasure. Kahit na ang Soul Warmang Lotus ay isa ring Cardinal Treasure, medyo mababa pa rin ito at hindi pa umabot sa innate level. Ang perlas na kasing laki ng kamao na nakasabit sa altar na parang kabilugan ng buwan ay isang innate Cardinal Treasure. Si Yang Kai ay nagulat at natuwa. Nagkaroon ng innate Cardinal Treasure sa Great Cosmological Realm. Ang Moonpearl na ito ay malinaw na isang pagkakaroon ng parehong antas ng Immortal Tree. Malamang nag-iisa lang iyon sa mundo. Patayin siya. Si Hulala ay nabulag ng kasakiman. Mariin niyang tinitigan ang malalaking ulo na isda sa kanyang harapan. Siya lang at ang malaking ulo na fish demon sa ika-9 na palapag. Hanggat pinatay niya ang malaking ulo na isda, maaari niyang agawin ang banal na bagay. Agad siyang kumilos. Malamang nabulag siya sa banal na bagay. Ang bakal na tinidor sa kanyang kamay ay tumusok patungo sa malaking ulo na isda. Nang makitang malapit nang mamatay ang malaking ulo na isda, bigla siyang tumalikod at marahang iwinagayway ang kanyang kamay kay Hulala. Nang walang tunog, si Hulala ay naging isang tumpok ng meat paste. Nagulat si Yang Kai.
Nagtago siya sa wish pouch at hindi niya nakita kung paano umatake ang malalaking ulo na isda. Hindi rin niya inaasahan na sasalakayin ni Wulala ang malalaking ulo na isda. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan. Matapos patayin ng malaking ulo si Wulala, ang figure nito ay umikot at naging anyo ng isang binata na may matikas na aura. Ning Daoran. Nakakagulat, ang fish demon ay si Ning Daoran na nakabalat kayo. Hindi nakakagulat na ang mga Oceanic clans ay pumikit sa kanya sa buong daan. Hindi dahil hindi siya pinansin ng mga Oceanic clans, ngunit dapat ay gumamit siya ng kakaibang pamamaraan para itago ang sarili mula sa pangunawa ng Oceanic clans. Sinundan siya ni Wulala at nakinabang din ito. Sa sandaling lumitaw si Ning Daoran, naglakad siya patungo sa Moon Pearl at inabot ito upang kunin. Sa sandaling ito, isang tawa ang narinig. Ang pagtawa ay walang kabuluhan, ngunit ito ay nanginginig sa dugo ng mga tao at ginawa ang mga puso ng mga tao na puno ng nakakagambalang mga kaisipan. Biglang, isang magandang figure ang dapat lumabas sa kawalan, at paulit-ulit na tumatawa. Salamat Brother Ning sa pangunguna, tatanggapin ito ng little junior sister. Bahagyang ngumiti si Ning Daoran. Misteryoso talaga si junior sister ko, hindi ko alam kung kailan mo ako sinusundan. Ang tono ay magaan, na parang hindi naisip ni Ku Huaxiang na gamitin siya upang tuklasin ang daan, ngunit ang paggalaw ng kamay ay hindi man lang mabagal. Gumalaw ang kamay at itinuro si Ku Huaxiang. Ang mahiwagang kapangyarihan ay sumabog, nang walang kahit kititing na hininga ng usok, at inatake si Ku Huaxiang. Hindi magpapakita ng kahinaan si Ku Huaxiang. Iniyuko niya ang kanyang mga daliri at tumugtog na parang tumutugtog siya ng ilang instrumento. Nagkaroon ng dekadenteng tunog sa dilim. Ang dalawang disipulo ng Blessed Land ay sumugod patungo sa Moon Pearl habang nakikipaglaban, at ang kanilang bilis ay hindi mas malala. Ilang saglit, yumanig ang kawalan, at tumunog ang tunog ng pagsabog. Matapos ang tatlong paghinga, sabay na hinawakan ng dalawang kamay ang malabo na Moon Pearl. Martial Peak, Kabanata 466. Bitag. Sa sandali ng galame, kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ni Ning Daoran at Ku Huaxiang, at nagmamadali nilang binawi ang kanilang mga kamay na parang nakuryente. Nang tingnan ito, namutla ang mukha ni Ku Huaxiang, at napangiwi si Ning Daoran. Dahil lang sa sandaling magkadikit, may lakas ng matinding lamig na lumabas sa butil ng buwan at sumalakay sa kanilang mga katawan. Ang mga palad ng dalawang tao ay malamig sa sandaling ito at naging mga ice sculpture. Ang lakas ng matinding lamig ay kumakalat ng hindi mapigilan sa mga braso. Kung saan ito dumaan, agad na nawalan ng pakiramdam ang katawan. Ang Moonbead na ito ay talagang isang cold attribute treasure na talagang hindi inaasahan. Bago ito naramdaman ng lahat, mula sa Moonbead na ito, mayroong isang malakas na water element na gas, ngunit nang mahawakan nila ito, nalaman nilang hindi ito simpleng water element, ngunit ice element. Ang ice element ay kabilang din sa water element, ang tubig ay namumuo sa yelo, na maaaring ituring bilang isang sangay ng water element. Masasabi pa nga na ang ice element ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong water element. Kung makayanan mo ang epekto ng ice element sa selyo, maaari mo ring i-condense ang 5 elements ng yin at yang. Sa iyong sariling katawan, maaari mong buksan ang langit at lupa at maabot ang larangan ng Heaven Opening Realm. Paano ang ice element? Nayna si Ku Huaxiang. Dahan-dahan ding umiling si Ning Daoran at bamantong hininga. Sila ang mga piling alagad ng Fairyland, lahat ay naghahangad na makamit ang 6th grade Heaven Opening Realm, at inilatag din ang pundasyon ng 6th grade. Gaya ng sinabi ni Shu Xin dati kay Yang Kai, sa 5 elements ng yin at yang, ang water element ay ang pinakamalambot, at ang epekto sa selyo ay ang pinakamaliit, kaya kahit na ang kanilang pundasyon ay 6th grade, hindi mahalaga kung i-condense nila ang 7th grade o 8th grade ng kapangyarihan ng water element, ngunit maaari itong mapabuti ang kanilang sariling lakas. Gayunpaman, ang tinutukoy niya ay mga ordinaryong water element treasures lamang. Walang paraan upang pinuhin ang yaman ng ice element. Ang pundasyong inilatag sa The Whist Seal ay sadyang hindi sapat para mapinaw nila itong nakakapanghinayang na Moon Pearl. Kung sinubukan nilang pilitin itong pinuhin, masisira lamang nito ang The Whist Seal. Sa makatuwid, pagkatapos na maramdaman ang tunay na katangian ng butil ng buwan, maiinis si Ku Huaxiang. Kung alam mo ito, bakit sasayangin ang pagsisikap at lakas na ito? Ang malamig na butil ng buwan ay ang kayamanan ng kaluluwa ng yelo, wala kang mga mata. Isang mapanuksong boses ang tumunog. Ang mga ripple ay lumitaw sa kawalan, at isang malakas na fish demon ang lumabas mula sa mga alon. Ang fish demon na ito ay ipinanganak na may malaking baywang, hanggang 3 talampakan ang taas, mabangis ang aura, may mukha ng isda, walang paa, buntot ng isda sa ilalim ng katawan,
natatakpan ng asol na kaliskis, may hawak na parang martilyo sa kamay, isang pares ng mabangis na mata ang malamig na tumingin kina Ku Huashang at Ning Daoran. Isa pang 10 Zhangtol Marine Race member ang sumunod na malapit sa likod. Hawak niya ang isang higanteng angkla sa kanyang kamay, at ang dugo sa kanyang katawan ay umagos na parang alon na karagatan. Ang pangatlo na lumabas ay isang matabang malaking isda. Mga 50 hanggang 60 talampakan ang haba nito. Naningkit ang mga mata nito at mukhang hindi maatim na mayabang. May 3 pulgadang demonyo na nakatayo sa ulo nito. Nilagay nito ang mga kamay sa bewang at tumawa ng malakas. Talagang matalino at makapangyarihan ang High Priest. Alam niyang gagawa ng diversion ang mga taong ito at sinabihan tayong ambush dito. Sa sandaling ito ay sinabi, sina Ku Huashang at Ning Daoran ay parehong sumimangot at napagtanto na ito ay malamang na isang bitag. Hindi nakapagtataka na madali silang maglakad patungo sa sagradong bagay. Kahit na mayroong Shuzin at Linfang sa labas, ang pagtatanggol sa templo ay tila walang laman. Matagal na pala itong inayos ng mga tao. Ang dalawang lalaking ito ba ang tinatawag na tao? Lumabas ang ika-4 na si Monster. Mukhang walang espesyal, ngunit ang hininga ay napakalakas. Seryoso niyang tiningnan sina Ku Huashang at Ning Daoran at umiling. Ang pangit talaga, galit na galit si Ku Huashang. Kayo ay pangit, kayong lahat ay pangit na halimaw. Bilang isang babae, siya ay higit na kagandahan na maaaring magdala ng kapahamakan sa isang bansa. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling hitsura. Kailan pa siya tinawag na pangit ng iba? Ang fish demon ay tumawa. Ang mga tao ay talagang kawili-wili. Wala silang anumang kamalayan sa sarili. Huhulihin kita at tingnan kung paano ako makitungo sa iyo. Well, huwag kang magsalita ng kalokohan, ibaba mo sila, huwag mong sirain ang plano ng ninuno. Isa pang marilag na boses ang tumunog. Sa altar, may lumitaw na figure na parang multo. Inabot niya ang altar, at may hawak na cetro sa kanyang kamay. Sa cetro, nagniningning ang malamig na butil ng buwan. Ang malamig na butil ng buwan ay nakalagay sa cetro na ito, hindi tulad ng nakita nila noon, na nakalagay sa altar. Sundin mo ang utos ng High Priest. Sabay yumoko ang 4 na makapangyarihang si Monster. Lumubog lamang ang puso ni Ku Huashang at Ning Daoran, at tumingin sila sa High Priest na sa wakas ay nagpakita. Makapangyarihan ng 4 na si Monster na lumitaw sa harap nila, ngunit hindi sila natatakot sa kanila. Kung talagang lumaban sila, makakatakas sila kahit hindi nila matalo. Ngunit ang High Priest ng Sea Race na lumitaw sa dulo ay nagbigay sa kanila ng matinding kagipitan. Ang lakas ng High Priest ay ganap na hindi maarak, at ang malamig na butil ng buwan ay nakalagay sa kanyang cetro at hinawakan sa kanyang kamay. Malinaw na magagamit ng High Priest ang kapangyarihan ng malamig na butil ng buwan. Paano ito laruin? Ang bilang ng mga tao ay mas kaunti kaysa sa kabilang panig. Mayroon ding banta ng kayamanan sa gilid ng lahi ng dagat. Sa pagkakataong ito, talagang masama para kay Linfang. Higit pa, anong uri ng katangian ang ninuno na binanggit ng High Priest? Paano magkakaroon ng napakasamang background ang Sea Race? Lumabas ka at makipagkita kay Brother Lin at Brother Shu. Napatingin si Ning Daoran kay Ku Huashang at Bamulong. Bahagyang tumango si Ku Huashang. Ang ibig din niyang sabihin ay sa pamamagitan lamang ng pagsali sa iba ay posibleng makatakas. Kung hindi, sa lakas lang nilang dalawa, hindi sila kalaban ng Sea Race. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang espiritual na mga pandama, agad silang gumalaw na parang kulog. Itinaas ni Ning Daoran ang kanyang kamay, at isang sanga ng willow ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang sanga ng willow ay naglinis ng libu-libong liwanag at anino, naging libu-libong sword chi, at sumikat sa 4 na tao ng Sea Race. Sa isang iglap, ang espasyo sa ilalim ng lupa ay naiwan na lamang na may liwanag ng espada sa buong kalangitan, at wala ng ibang kulay. Ang mga alagad ng Blessed Land, kapag gumawa sila ng hakbang, ipinapakita nila ang kanilang pambihirang background. Kasabay nito, hinawakan ni Ku Huashang ang isang pipa, at ang 10 daliri ay marahang naglaro. Ang tunog ay lumabas, na naging isang hindi nakikitang layunin ng pagpatay, at inatake ang mga kaluluwa ng mga tao sa Sea Race. Nagtulungan ang dalawa at kinuha ang itaas sa isang harapang paghaharap. Nagulat ang 4 na tao sa Sea Race sa epekto ng divine technique ni Ku Huashang, at sa isang iglap, tinamaan sila ng libu-libong sword chi. Gayunpaman, lahat ng lahi ng dagat na ito ay may magaspang na balat at makapal na laman, at ang kaliskis sa kanilang balat ay napakalakas. Kahit mukhang nahihiya sila, hindi naman ito malaking problema. Roar! Ang malaking isda sa ilalim ng 3 pulgadang demonyo ay biglang bamuka ang bibig at umungal. Ang tuloy-tuloy na tunog ng pipa ay biglang huminto, at ang kapangyarihan ay lubhang nabawasan. Maraming tao sa Sea Race ang umiling at nagpatatag ng kanilang mga kaluluwa.
Ang taong ng Ceres na may martilyo ay umindayog sa kanyang buntot, at ang kanyang figure ay naging isang asol na liwanag. Sa isang iglap, sumugod siya sa harapan ni Ning Daoran at bumagsak. Ang isa pang sea monster na may ordinaryong anyo ay bumuka ang bibig at naglabas ng makapal na singaw ng tubig mula sa bibig, naging isang kurtina sa kalangitan upang takpan si Ning Daoran. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ning Daoran, at ang sanga ng willow sa kanyang kamay ay naging libo-libong ilusyon. Nilabanan niya ang dalawang Ceres ng mag-isa, at puspusan na ang laban. Sa kabilang panig, ang 30 pulgadang demonyo ang nagtulak sa malaking isda sa ilalim niya upang sumugod patungo sa Kuhuwasyang. Ibinuka ng malaking isda ang bibig, parang black hole, nilalamon lahat, at may kakaibang tunog na lumalabas sa bibig, nakikipagkompetensya sa tunog ng pipa. Ang huling si monster na may hawak ng angkla ay humakbang din at sinunggaban si Kuhuwasyang. Ang malaking kamay ay kakilakilabot. Kung ito ay nahuli, tiyak na pipigain nito si Kuhuwasyang hanggang sa mamatay. Hindi binago ng demon spirit ang kanyang mukha. Sa isang iling ng kanyang ulo, ang pulang laso na nakabalot sa buhok ay lumipad, naging isang sinulid na seda, at nawala sa kawalan. Sa susunod na sandali, sa tunog ng sakit ng sea monster, ang malaking kamay ay binawi. Pagbaba niya ay nakita niyang maraming sugat ang kamay niya. Isa-isa itong napakaliit, at dumudugo. Bigla siyang napasigaw at inangat ng mataas ang anchor. Sa kawalan, isang pulang sinulid na sutla ang lumitaw at ibinalot sa paligid ng angkla, kaya hindi niya ito nagawang basagin. Galit na galit ang sea monster. Ang mga alagad ng dalawang Heavenly Blessed Land, sa kailaliman ng lupa, ay buong tapang na nakipaglaban sa 4 na cultivator ng Ceres, hindi lamang sila ay hindi nahulog sa anumang kawalan, ngunit nagkusa rin. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga alagad ng malalaking sekta. Mayroon silang hindi pangkaraniwang background at malalim na pundasyon. Bukod dito, ang lakas ng mga sea monster na ito ay hindi masyadong malakas. Ang pangkalahatang cultivator ay maaaring hindi kasing lakas, ngunit ito ay medyo mas masahol kaysa sa kanila. Kung hindi makakapatay si Lin Feng ng 4 na tao sa Holy City. Kung may sapat na oras, maaaring patayin ni Kuhuwasyang at Ning Daoran ang 4 na tao sa Ceres dito, ngunit gusto nilang makalusot at sumama kina Lin Feng at Xu Jin. Natural, hindi sila pwedeng magtagal dito. Tsaka may mataas na pari na may cetro sa tabi nila. Ang high priest ay nakatayo sa altar, at mula sa simula hanggang sa wakas, wala siyang balak na mamagitin. Sa halip, seryoso niyang binibigyang pansin ang labanang ito, at ang kanyang pagtuon ay sa 2 tao. Hindi lamang siya nagalit, ngunit paminsan-minsan ay nagpapakita siya ng ilang papuri, na talagang nakakalito. Pumunta ka. Biglang sumigaw si Ning Daoran at nakahanap ng tamang pagkakataon. Ikinawin niya ang kanyang sanga ng willow at pilit na pina-atras ang 2 Ceres cultivators na kumubkob sa kanya. Kasabay nito, nagbago ang tunog ng pipa ni Kuhuwasyang, at ang hindi nakikitang sound wave ay nagulat sa kanyang kalaban. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataong ito, sabay-sabay nilang ginalaw ang kanilang mga katawan, na gustong lumipad. Ang high priest, na malamig na nanonood, ay bahagyang inilagay ang kanyang cetro sa lupa, at ang Cold Moon Pearl ay kumislap ng liwanag ng buwan na parang liwanag, na tumatama sa mga figure ni Kuhuwasyang at Ning Daoran. Dumating ang napakalamig na lamig, Kuhuwasyang man o Ning Daoran, lahat sila ay humihinga, at huminto ang katawan. Dahil sa sandaling ito ng pagkaantala, nawalan sila ng pagkakataong makatakas. Ang 4 na Ceres cultivator ay muling inayos ang kanilang porma sayon at lumapit, muli silang ginulo. Nagalit ang dalawa at muli na lang nag-aaway. Brother, anong nangyari sa labas? Sa wish pouch, hindi komportableng umikot si Gupan at mahinang nagtanong. Malabo niyang naramdaman na may pagbabago sa kapangyarihan sa labas, ngunit hindi siya ang may-ari ng wish pouch. Siya ay nasa pouch, at walang paraan upang galugarin ang sitwasyon. Ito ay isang labanan. Bumalik si Yang Kai. Nagulat si Gupan. Sino ang nakikipag-away sa kanino? Maikling ipinaliwanag ni Yang Kai ang sitwasyong nakita niya. Nagmamadali si Gupan. Kung gayon, dapat ba nating tulungan ang grupo ni na sister ko at brother Ning? Huwag kang mag-alala. Inalaw siya ni Yang Kai. Ang iyong sister ko at brother Ning ay malakas, at walang panganib sa kanilang buhay sa ngayon. Medyo kakaiba ang bagay ngayon. Martial Peak, Kabanata 4067. Isang malakas. Si Yang Kai ay nagtatago at nagtago, hindi umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na nakikipaglaban, sinusubukang anihin ang mga benepisyo ng cultivator, ngunit talagang nararamdaman na may mali. Hindi pa banggitin na ang mga taong ito ng Siklan ay matagal nang inihanda, nagtakda ng isang pagtambang sa pinakamalalim na bahagi ng templo, at dinadala ang mga tao sa bitag, sabi ng high priest na may cetro ng Icy Cold Moon Bead,
kung handa siyang lumaban. Dapat magkaproblema sina Ko Huashang at Ning Daoran. Ngayon lang, nakita rin ni Yang Kai na maaaring i-activate ng High Priest ang kapangyarihan ng Icy Cold Moonbeam. Hindi ko lang alam kung bakit, hindi niya ginawa ito, ngunit pinagmamasdan niya sina Ning Daoran at Ko Huashang. Ang nakakapagtaka pa ay hindi naramdaman ni Yang Kai ang anumang layuning pumatay mula sa kanya. Para bang nararamdaman, biglang lumingon ang High Priest at sinipat ang katawan ni Hulala, ngunit hindi nagtagal ay nabawi ang kanyang tingin at seryosong tumutok sa labanan sa field. Ang apat na dalubhasa sa Sea Tribe at ang dalawang Blessed Land na disipulo ay mahigpit na lumaban, ngunit hindi sila ang mga kalaban ni Ko Huashang at Ning Daoran. Sa wala pang kalahating oras ng insenso, hindi sila sapat na malakas. Muling nag-break sina Ko Huashang at Ning Daoran. Muling iwinagayway ng High Priest ang kanyang cetro, at lumabas ang hininga ng Icy Cold Moonbeam, na pinilit na manatili sina Ko Huashang at Ning Daoran. Hindi pa tapos, halos baluktot ang ilong ni Ko Huashang, at pagkalapag, pinandilatan niya ang High Priest. Ang High Priest ay kalmado, at ang kanyang mukha ay hindi kumikibo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsanib puwersa sina Ko Huashang at Ning Daoran upang pilitin na pabulaykan ang apat na dalubhasa ng Sea Clan, ngunit sa halip na makalusot, sumugod sila sa High Priest. Ang High Priest ay tumawa at sinabi, "Bumalik ka." Gamit ang isang alon ng cetro, ang hininga ng mundo ng yelo ay muling napuno ang hangin. Dalawang beses na natalo sina Ko Huashang at Ning Daoran, at lahat sila ay nawalan ng kulay at nagkusa na umatras. Nanlumo ang kanilang mga puso nang mapagtanto nilang mahihirapan silang makatakas sa pagkakataong ito. Sa kasuklam-suklam na High Priest na nagbabantay sa lugar na ito gamit ang cetro, makakalimutan nilang dalawa ang pag-alis maliban kung papatayin siya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng cetro ay hindi maarap. Paano nila mapapatay ang High Priest? Sa sandaling ito, dalawang figure ang biglang lumitaw na parang mga multo, at walang nahanap kung saan sila nanggaling, na para bang lumitaw sila sa manipis na hangin. Nagulang lahat, nilingan ni Ko Huashang ang kanyang ulo at nakita na ang isa sa mga figure ay parang dragon sa labas ng dagat, dumiretso sa mataas na pari, habang ang isa pang figure ay sumugod sa kanyang sarili at kay Ning Daoran. Sina Yang Kai at Gupan. Nagulat at natuwa si Ko Huashang. Mabilis siyang sumigaw, "Brother Yang, tulungan mo akong patayin siya." Ilang beses na siyang nakaranas ng pagkatalo sa kamay ng mataas na pari. Natural, galit siya rito. Sa altar, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng High Priest, ngunit hindi nagtagal ay huminahon siya at nginisyan. May dalawa pa, napakagaling, napakahusay, magugustuhan ka ng ninuno. Habang nagsasalita siya, marahang iwinagayway niya ang cetro sa kanyang kamay. Kasabay ng paggalaw na ito, ang Ice Soul Cold Moon Pearl ay naglabas ng isang bilog ng banayad na liwanag. Tila ang liwanag ng buwan ay parang tubig, ngunit sa katunayan, ito ay napakalamig ng buto. Tinakpan nito ang ulo ni Yang Kai. Sumigaw si Ko Huashang, "Brother Yang, mag-ingat, ito ang likas na kayamanan ng Ice Element." Natakot siya na hindi alam ni Yang Kai ang kapangyarihan ng kayamanang ito, at mabilis siyang pinaalalahanan. Bago bumagsak ang boses, bumulusok si Yang Kai sa liwanag ng buwan, at ang pasulong na figure ay biglang tumitigil. Bago makita ang High Priest na ito, sina Ko Huashang at Ning Daoran ay pinilit na bumalik. Si Yang Kai ay walang intuitive na pangunawa sa kapangyarihan nitong Ice Soul Cold Moon Pearl. Ngayon, nang siya ang unang nagpasan ng bigat, naramdaman niya ito ng malalim. Ang lakas talaga. Kapag ang lamig ay dumarating, ang kanyang dugo ay halos nagyelo, at kahit na ang kapangyarihan sa selyo ay hindi dumadaloy ng maayos. Tiyak na hindi ginampanan ng High Priest na ito ang buong kapangyarihan ng Ice Soul Cold Moon Pearl, kung hindi ganoon kadaling ipagpaliban ang kanyang figure, malamang na direkta siyang ma-freeze sa isang ice sculpture. Desperado ang mukha ni Ko Huashang. Naisip niya na ang hitsura ni Yang Kai ay maaaring patayin ang High Priest ng biglaan. Sinong nakakaalam na nahuli din siya? Oo naman, ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Habang iniisip ko ito, nakarinig ako ng dagandong ng dragon, malinaw at malakas, at kumalat ang kapangyarihan ng dragon. Nabasag ang figure ni Yang Kai sa takip ng liwanag ng buwan, at ang dugo sa kanyang katawan ay damaloy na parang isang grupo ng mga dragon, na mabilis na sumugod sa High Priest kaysa dati. Tumitig ang magagandang mata ni Ko Huashang at kumislap ng kakaibang liwanag. Nagulat din ang High Priest. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang pag-iral na maaaring labanan ang kapangyarihan ng Ice Soul Cold Moon Pearl, ngunit siya ay nasa mataas na posisyon sa loob ng maraming taon. Kahit nabigla siya, hindi siya nagpanik. May masalimuot at malabong wika sa kanyang bibig. Sa scepter, ang Ice Soul Cold Moon Pearl ay kumislap,
at ang mas matinding lamig ay tumakip kay Yang Kai. Buksan. Nagmadali si Yang Kai sa pag-atake, isang mahinang boses. Sa kanyang likuran, biglang sumikat ang isang bilog na araw. Ang bilog na araw ay nakabitin ng mataas, tulad ng isang tunay na araw, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa isang sandali, ang kalaliman ng templo sa ilalim ng lupa ay naliwanagan ng gintong kinang. Sa bilog na araw, sumasayaw at sumisigaw ang gintong uwak. Pagpapakita ng divine technique. Nagulat si Ning Daoran, at ang kanyang Dao Heart, na hindi kailanman naapektuhan ng anumang bagay, ay bahagyang nayanig. Ang kapangyarihan ng dakilang araw at liwanag ng buwan ay pantay, at ang Ice Soul Cold Moon Pearl ay kumikinang din ng maliwanag. Hindi ito ang inisyatiba ng High Priest, ngunit ang likas na tugon ng Ice Soul Cold Moon Pearl. Ang pagguho ng liwanag ng buwan ay 10 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang activation ng High Priest. Sun at Moonshine, World Vision. Ang kapangyarihan ng nakakapasong init at yelo ay nag-uugnay sa kailaliman ng templo, na nagpapahirap sa lahat at kailangang lumaban ng buong lakas. Sa ilalim ng gulat na tingin ng High Priest, si Yang Kai ay sumugod sa kanyang harapan, hinawakan ng isang kamay ang cetro, ang isa naman ay nakakuyom, at sinuntok ang mukha ng High Priest. Nais ng High Priest na umiwas, ngunit ang kapangyarihan ng Ice Soul Cold Moon Pearl ay namumulaklak, na naging dahilan upang hindi niya ito matiis. Nanlamig ang buong katawan niya sa kinatatayuan, pinagmamasdan ang mabilis na paglawak ng kamao sa kanyang larangan ng paningin. Sa isang putok, lumipad pa atras ang High Priest. Hinawakan ni Yang Kai ang scepter at itinapon ito sa Small Sealed World. Ang liwanag ng buwan ay nawala, at ang dakilang araw ay nawala. Binawi ni Yang Kai ang kanyang Dharma Idol at tinawag ang lahat. Umalis, gamit ang kayamanan sa kamay, natural na mas mahusay na umatras ng mabilis. Naging mapagpasyahan din sina Ko Huashang at Ning Daoran. Sa patnubay ni Gupan, agad nilang pina-atres ang kanilang mga kalaban. Sa isang iglap, 4 na figure ang sumugod, nakapasok sa tuktok ng templo, at sumugod sa Holy City. Sa sandaling ito, ang Holy City ay nasa kaguluhan din. Ang magnetic light chi ni Shu Yuan ay nagwawalis, ang dalawahang blades ni Lin Feng ay tumatawid, at isang grupo ng mga Siklan cultivator ang mahigpit na nakikipaglaban. Sa ibaba ng templo, ang High Priest ay nagmamadaling bumangon, namumutla at nanginginig sa galit, at sumigaw. Sumunod ka sa akin, gisingin mo ang Old Ancestor. Ang 4 na Siklan cultivator ay hindi nang ahas na magpabeya. Dumating sila sa altar, umupo sa 4 na direksyon, at umawit ng kakaibang himig, nakipagtulungan sa High Priest na gumamit ng mahiwagang pamamaraan upang maihatid sa hindi kilalang lugar sa pamamagitan ng altar. Sa lungsod, nagulat sina Shuzin at Lin Feng nang makita si Yang Kai at ang iba pa na nagmamadaling lumabas ng templo. Bago nila maisip kung ano ang nangyayari, narinig nilang sumigaw si Ku Huashang. Tara na, tayo na. Nagtagumpay ka ba? Takang tanong ni Shuzin. Tumanggo si Ku Huashang. Hindi na nag-atubili pa si Shuzin. Ang magnetic light ay gamulong, kinaladkad ang mga figure ng ilang Siklan cultivator, at dumiretso palabas ng Holy City. Kinagat ni Lin Feng ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling sumunod. 6 na tao ang nagmamadaling tumakas, na sinundan ng malaking bilang ng mga cultivator ng Siklan. Biglang bumangon ang nakakatakot na aura mula sa dagat. Malakas at dalisay ang aura, parang kagigising lang ng natutulog na dragon. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yang Kai at ng iba pa. Walang inaasahan na ang Sea Tribe ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na pundasyon. Kahit na ang mga eksperto sa Sea Tribe at ang High Priest ay sapat na makapangyarihan, hindi sila katapat para sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang muling nabuhay na aura ay nagparamdam sa kanila na mahirap itong pigilan. Kung ang aura lamang ay napakalakas, gaano kalakas ang may-ari ng aura? Sa islang ito, lahat ng mga cultivator ng Siklan na nakadama nitong chi ay nagpatira pa lahat sa lupa at sumigaw. Maligayang pagdating, Old Ancestor. Maging ang mga eksperto ng Sea Tribe na humahabol sa kanilang 6 ay tumigil sa sandaling ito at lumuhad sa himpapawid, hindi gumagalaw. May paparating. Nang inag si Yang Kai at mabilis na huminto, tinawag ang lahat. Lahat, halika rito. Ayaw niyang mag-expose ng sobra, pero sa ngayon, wala siyang pakialam. Kung gusto niyang tumakas, maaari lamang siyang umasa sa Space Divine Technique. Agad na tumakbo si Gupan sa kanyang tabi, nagmadali din sina Ko Huashang at Shuzin. Saglit na nag-alinlangan si Ning Daoran at mabilis na sumali sa ilang tao. Si Lin Feng lamang ang malamig na bumantong hininga, ang kanyang anyo ay naging isang stream ng liwanag, at sumugod sa kabilang direksyon. Sa katunayan, hindi niya intensyon na tumakas kasama ang lahat. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso, at walang pakialam sa kanya.
Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng Space Spirit Bead, at gagamitin na sana ang Space Law para umalis dito. Sa sandaling ito, isang malaking halimaw ang mabilis na bumangon mula sa dagat, mabilis na tinakpan ang mundo. Ito ay libu-libong talampakan ng haba, na may kakilakilabot na chi, na naglalagay ng malaking anino sa dagat. Ang laking peteng, bulalas ni Gupan. Ito ay isang Divine Spirit. Nagpalit ng kulay si Ku Huashang. Divine Spirit Consort. Nang ineg si Shuzin. Paano magkakaroon ng Divine Spirit dito? Ito ba ang ninuno ng Siklan? May malalim na sigaw sa puso, mayroong Divine Spirit dito, ngayon natatakot ako na mahirap makatakas. Huwag kang lumaban. Sumigaw si Yang Kai, at walang pag-aalinlangan, mabilis niyang hinikayat ang kapangyarihan ng Space Spirit Bead, at ang batas sa kalawakan ay agad na bumalat sa lahat, na nag-uugnay sa daan-daang libong Red Star City. Sa sandaling ito, ibinuka ng Consort ang bibig nito at kinagat ang lugar kung nasaan ang lahat. Ang lakas ng kagat na ito ay tila kayang lumunin ang langit at lupa. Ang mga taong nabalot ng kapangyarihan ng Space Spirit Bead ay naglalakbay sa kawalan. Nararamdaman lamang nila na ang espasyo sa kanilang paligid ay magulo, at ang kawalan ay hindi matatag. Parang anumang oras ay masisira ito. Sumigaw si Yang Kai. Hindi maganda ang sitwasyon, nabalisa ang kawalan, hindi ko mahanap ang destinasyon, mag-ingat ang lahat. Bago bumagsak ang kanyang boses, nakita niya ang isang void crack na lumitaw sa kanyang paligid, at bago pa makapag-react si Yang Kai, nilamon na ng void crack ang lahat at nawala sa kanyang paligid. Si Yang Kai mismo ay ganoon din. Nahulog siya sa isang void crack, at ang espasyo sa paligid niya ay magulo. Nawalan ng kontrol ang kanyang katawan, at lihim siyang nagreklamo sa kanyang puso. Kung alam niyang mangyayari ito, aalis na sana siya sa sandaling makuha niya ang Ice Soul Cold Moon Bead. Pero noong mga oras na iyon, naisip niya na lahat ay nagsama-sama, kaya natural, dapat silang mag-retreat ng magkasama. Ngayon, malamang na may problema si Lin Fang, at hindi niya alam kung ang iba ay buhay o patay. Sa huli, wala siyang oras para tanungin si Gupan tungkol kay Zhang Roshi. Martial Peak, Kabanata 4068. Tagadala, nayanig ang kawalan, at nagbago ang paningin ni Yang Kai. Nang lumundag ang kaguluhan sa kalawakan, bumalik siya sa Great Void Realm. Pagtingin niya, wala na siya sa dagat. Mabilis na bumabagsak ang kanyang figure, at mabilis niyang hinikayat ang kanyang kapangyarihan na patatagin ang kanyang sarili. Ang dugo sa kanyang dibdib ay umaakyat, at siya ay nagluwa ng ambon ng dugo. Medyo namutla ang mukha niya. Ngayon lang, nang i-activate niya ang kapangyarihan ng Space Spirit Bead para maglakbay sa kawalan, hinaranggan siya ng Consort. Nasugatan din siya, ngunit hindi malubha ang pinsala. Kailangan lang niyang magpahinga ng 1 o 2 araw para gumaling. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang isang kagubatan ng mga dambuhalang puno. Ang mga puno ay libu-libong talampakan ang taas at libu-libong talampakan ang taas. Ang kanilang mga canopy ay tuloy-tuloy. Wala siyang ideya kung nasaan siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Bagamat alam niya na ang Great Void Realm ay hindi kasing simple ng iniisip niya noon, at may mga Divine Spirits dito, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng Divine Spirits sa Siklan. Consort. Ang bagay na ito ay may dugo ni Kunpang at si Shark, at si Kunpang ay ang kaaway ng Dragon Race. Tinansya ni Yang Kai na kung mahulog siya sa kamay ng Consort, tiyak na mamamatay siya ng malungkot. Hindi madetect ng iba ang dugo sa kanyang katawan, ngunit dapat maramdaman ito ng Consort. Ang lakas ng Consort ay sobrang malupit din. Maaari pa itong maantala ang pagpapadala ng Space Spirit Bead, dahilan upang mabaigo siyang mahanap ito. Ang iba ay nawala sa Void Crack at nilamon ito. Hindi niya alam kung kamusta na sila ngayon. Dahil gusto niyang hilingin kay Shuzin na mag-set up ng isang mahusay na hanay sa Star City, nakipagpalitan si Yang Kai ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Shuzin noon. Mabilis na kinuha ni Yang Kai ang communication bead at nakipag-ugnayan kay Shuzin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala ng mensahe si Shuzin na nagsasabing ligtas pa rin siya, ngunit hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi maiwasan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam, at hiniling sa kanya na magtanong tungkol sa sitwasyon ng iba. Sumang-ayon si Shuzin. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumagsak siya sa lupa at nakakita ng isang butas ng puno na mapagtataguan. Inayos niya ang kanyang paghinga habang naghihintay ng balita. Makalipas ang halos kalahating oras, nagpadala ng mensahe si Shuzin na nagsasabing buhay pa sina Ku Huashang, Gupan, at Ning Daoran, ngunit tulad nila, matapos lumunin ng Void Crack, random silang nakarating sa isang lugar sa Great Void Realm. Sa sandaling ito, hindi nila alam kung nasaan sila. Si Lin Fang lang ang hindi makontak, at hindi niya alam kung buhay pa siya o patay na. Nang marinig na buhay pa si Gupan, gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai.
Pagkatapos ng maikling pakikipagpalitan kay Shuzin at pagsang-ayon na magkita sa Red Star Star City, inalis ni Yang Kai ang communication bead at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat habang tinitingnan din ang kanyang mga nadagdag sa pagkakataong ito. Ibinaon ang kanyang kamalayan sa Small Sealed World bead, ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang soul avatar. Sa sandaling lumitaw siya, hindi napigilan ni Yang Kai ang manginig, pakiramdam na ang Small Sealed World ay hindi pa naging ganito kalamag. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang isang kabilugan ng buwan na nakasabit sa langit, na naglalabas ng malamig na liwanag. Master, may malaking nangyari. Biglang may bagong buwan dito. Si Muzo at Molu ay nagpakpak ng kanilang maliliit na pakpak at tumakbo, umiiyak sa gulat. Silang dalawa ay nananatili sa Sealed World Bead, na nag-aalaga ng mga mahahalagang halamang gamot sa hardin ng gamot. Maaari silang ituring na tanging mga kasama ni Yang Kai mula sa Star Boundary. Dati, nag-aalaga sila ng medicinal garden nang bigla nilang makita ang isang bilog na buwan na dahan-daang sumisikat at nakabitin sa langit. Nagulat silang lahat. Oo, hindi iyon ang buwan. Sagot ni Yang Kai. Sa kanyang puso, siya rin ay labis na naguguluhan. Bakit biglang naging full moon ang Ice Soul Chilling Moonbead dito? Makikita na kahit na ang Ice Soul Cold Moonbead ay hindi ang buwan, malamang na ito ay nauugnay dito. Ang dalawang wood spirits ay lumipad sa kanyang mga balikat, isa sa bawat panig. Nagtataka na nagtanong si Mulo. Kung hindi ang buwan, ano ito? Hindi ko alam kung ano iyon. Umiling si Yang Kai. Hindi pa niya nakita ang bagay na ito, at kahit ang mga disipulo mula sa mapalad at makalangit na kuweba ay hindi masabi ang pinagmulan nito. Marahil ay maaari niyang tanungin ang Lady Boss mamaya upang malaman ito. Si Muzo ay mas kalmado at nakasimangot. Buwan man o hindi, sobrang lamig. Kung hindi ka mag-iisip ng paraan, lahat ng nasa garden ng gamot ay magyayelo hanggang mamatay. Mamamatay din kami ni Lulo. Napaluha si Mulo. Ayokong mamatay sa lamig. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakitang may mali talaga sa mga halamang gamot sa hardin ng gamot. Lahat sila ay nalanta, at ang ilang mga halamang gamot ay natatakpan pa nga ng hamog na nagyelo, na nawawala ang marami sa kanilang mga nakapagpapagaling na katangian. Siya ang master ng Small Sealed World, kaya maaari niyang duminahin ang lahat dito. Marami sa mga hadlang sa hardin ng gamot sa Small Sealed World ay nilikha niya gamit ang kapangyarihan ng buong mundo, kaya mahirap para sa mga ordinaryong puwersa na sirain ang mga ito. Ang katotohanan na ang liwanag ng buwan ay maaaring makaapekto sa mga bagay sa hardin ng gamot ay nagpakita kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan nito. Huwag kang mag-alala, pulalakasan ko lang ang mga hadlang sa garden ng gamot. Ginawa ni Yang Kai ang naisip niya, ikinonekta ang kanyang isip at katawan sa Small Sealed World at ginagamit ang kapangyarihan ng mundo para palakasin ang mga hadlang, ibinalik ang Medicine Garden sa orihinal nitong estado. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napakunot ang noo niya dahil malinaw niyang naramdaman na ang maraming paghihigpit na itinakda niya ay unti-unti pa ring nabubulok ng liwanag ng buwan, at malamang na mabubuksan ang mga ito sa loob ng wala pang isang taon o higit pa. Tawagan mo ako isang beses bawat 6 na buwan. Ang mga hadlang dito ay dapat palakasin ng madalas. Tumanggo si Muzo. Tatandaan ko. Muling tumangala si Yang Kai sa full moon, dahan-daang umiling, at umalis sa Small Sealed World. Kasabay nito, sa itaas ng dagat, ang figure ni Lin Feng ay naging isang stream ng liwanag, tumakas ng 100 kilometro sa isang kisap mata, na humahampas sa mga alon. Biglang huminto si Lin Feng at takot na tumingin sa harapan niya. 1,000 kilometro sa kanyang harapan, isang makapangyarihang figure ang nakatayo sa himpapawid, nakatingin sa kanya na may malamig na mukha. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang kidlat, na tumatagos sa puso ni Lin Feng. Namutla ang mukha ni Lin Feng, at umatras siya ng hindi nag-iisip. Sa tingin mo makakatakas ka. Malamig na sumangot ang lalaki, iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan si Lin Feng. Kahit na may distansyang 1,000 li sa pagitan nila, hindi makalaban ni Lin Feng. Naramdaman niya ang isang dambuhalang sayan na kamay na humawak sa kanya. Nang muli siyang tumingin, nasa harapan na niya ang lalaki, nakatingin sa kanya na may mapang-akit ng ngiti. Paano mo gustong mamatay? Kunsya, namutla ang mukha ni Lin Feng. Hindi niya alam na ito ang Divine Spirit mula pa noon. Iba siya sa lahat ng iba pang miyembro ng Siklan na nakita niya sa isla. Ang kunsya na ito ay ganap na nagbagong anyo bilang isang tao. Wala rin siyang pinagkaiba sa isang monster beast. Ako nga, ngumiti ang kunsya, ipinakita ang matatalas niyang ngipin. Ilang maliliit na insekto ang nangahas na nakawin ang kayamanan ng aking angkan. Matapang ka, wala ako, walang kwenta ang pagpatay sa akin. Napalunok si Lin Feng, mabangis na ngumiti ang kunsya. Ilang taon na kitang hinihintay. Paano ko matitiis na hindi ka patayin?
Maaari kang makatakas sa kamatayan, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok si Lin Fang. Matapos ang oras na kinakailangan upang magsunog ng isang stick ng insenso, ibinuka niyang muli ang kanyang bibig at iniluwa si Lin Fang, ngunit sa sandaling ito, ang disipulo ng True Martial Fairyland ay mukhang nataranta, na para bang nakaranas siya ng matinding takot. Hindi niya maiwasang manginig. Nasaan ang nagnakaw ng Moon Essence? Dalhin mo ako sa kanya. Sabi ng Konsha kay Lin Fang. Kusang tumango si Lin Fang at pinangunahan ang Conshark sa Red Star City. Sa daan, nakarating sila sa ilang kuta ng tao. Ibinuka ng Konsha ang kanyang bibig at nilamon ang lahat ng tao. Nginuya niya silang lahat, at umagos ang dugo sa bibig niya. Naghiyawan ang mga tao, ngunit mukhang nasisiyahan siya. Duguan ang mga mata ni Lin Fang. Lumaban siya ng maraming beses, ngunit inapi siya ng Konsha. Ito ay kakaiba, dahil kahit na ang Konsha ay hindi nag-trato sa kanya ng mabuti, hindi niya intensyon na patayin siya. Inisip ni Lin Fang ang sinabi ni Konsha noon. Hindi niya maiwasang hulaan. Pagdating nila sa isa pang tanggulan, ganoon din ang ginawa ng Konsha. Siya ay nagpakita sa langit sa itaas ng kuta at ang kanyang katawan ay nabura ang kalangitan. Hindi kalakihan ang kuta na iyon. Ilang libong tao lang ang naroon. Nang makita nila ang napakalaking nilalang, namutla silang lahat sa takot. Ginamit nilang lahat ang kanilang kayamanan at kakayahan sa pag-atake. Ngunit paano nila masasaktan ang Konsha? Ibinuka ng Konsha ang kanyang bibig at isang nakakatakot na lakas ang lumabas. Ang libu-libong tao sa kuta, gaano man sila kalakas, ay hindi maiwasang masipsip. Sa sandaling iyon, sumigaw si Lin Fang. Konsha, tumingin ka rito. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang dalawang talam, isa sa kanyang leeg, at isa sa kanyang puso. Ang dalawang talam ay nasilaw sa langit at lupa. Walang awa siyang umatake. Gusto niyang magpakamatay dito. Sa sandaling bago namatay si Lin Fang, lumitaw ang Konsha sa kanyang harapan. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, at lumipad ang dalawang talam. Itinaas ng Konsha ang kanyang kamay at itinaas si Lin Fang. Tiningnan niya ito ng masama at sinabing, "Bata, anong ginagawa mo?" Nakakaawa ang itsura ni Lin Fang, ngunit humagalpak siya ng tawa at sinabing, "Kaya ganyan yan. Totoo ang mga sinaunang tala. Naghahanap ka ng sisidlan. Ako ang sisidlan mo, di ba?" Ngumuso ang Konsha. "Marami kang alam. Ano pa bang alam mo?" "Marami akong alam." Pagmamalaki ni Lin Fang. "Alam kong hindi mo ako hahayaang mamatay. Kung mamatay ako, kailangan mong maghanap ng iba. Pero walang masyadong tao na makakatugon sa iyong mga kinakailangan. Mas mainam na sabihin ko sa iyo na ako ay isang alagad ng Zinwu Cave Heaven. Sa Great Void Realm, hindi hihigit sa 5 tao ang makakapantay sa akin. Kung mamatay ako, natatakot akong sumakit ang ulo mo. Kaya ikaw ay isang disipulo ng Zinwu Fairyland. No wonder alam mo ang tungkol sa sasakyang dagat. Ang impormasyon ba na ito ay naiwan ng iyong mga ninuno?" Malamig na sumagot ang Konsha. Sinabi ni Lin Fang. Ang ika-27 headmaster ng Zinwu Fairyland ay dumating sa Great Void Realm at nag-iwan ng ilang talaan tungkol sa lugar na ito. Tumango ang Konsha. "Dahil alam mo, makipagtulungan ng masunurin. Ikaw ay gagantimpalaan." Proud na sinabi ni Lin Fang. "Ako, si Lin Fang, ay umaasa sa aking sarili sa buong buhay ko. Hindi ko kailangan ng iba para bigyan ako ng mga benepisyo." Pinaikit ni Konsha ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Walang takot na tumingin sa kanya si Lin Fang. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang Konsha ay umungol at itinapon siya. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, "Dahil alam mo ang tungkol sa sisidlan, dapat kang makipagtulungan sa akin. Kung hindi, wala akong pakialam na patayin ka. Maaari ko ring sabihin sa iyo na ang aking target ay hindi ikaw, ngunit ang maliit batang lalaki na nagnakaw ng Moon Essence. Mas malakas siya kaysa sa iyo." Nagalit si Lin Fang. Sinabi ni Xu Jin na hindi siya kasing lakas ni Yang Kai, at ngayon ay ganoon din ang sinabi ng Konsha. Hindi mapigilan ni Lin Fang na maging mas malakas. Ngunit hindi ito ang oras para alalahanin iyon. Napakamot si Lin Fang sa kanyang leeg at sinabing, "Maaari akong makipagtulungan sa iyo, ngunit hindi mo maa-absorb muli ang aking lakas. Kung hindi, kahit mamatay ako, hindi kita dadalhin sa kanya."